kina John, no, wala siyang disipulo ng Diyos na kinausap para matutunan niya ang lalim pa ng salita ng Diyos. Kasi si Pablo, maalam po siya sa salita ng Diyos, pero hindi niya alam sa malalim na kapamaraanan. Pero kung bakit niya nalaman, because Jesus Christ revealed Himself to Paul. Tingnan po niya sabi ni Paul, sa Galatians chapter 1, verse 15 and 16, tingnan po niya, patotoo po ito ni Pablo sa mga Kristiyano sa Galacia. Sabi niya ganito, no? But when God, ng Panginoong Diyos, who set me apart from birth and called me by His grace, was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles. I did not consult anyone. Hindi niya kinonsulta ko sina Pablo, yung mga disipulo ng ating Panginoon. Wala siyang kinilapitang mga apostol. Jesus revealed Himself to Paul when Paul surrendered his life to God. Nakita po ninyo? Kaya, anong nangyari? Siya ay lumalim bigla sa salita ng Diyos at itinuro niya, sa mga tao ang pag-share, ang mabuting balita ng Diyos. At alam po ninyo nangyari? Ito, binabasa natin Galatians chapter 1, no? In the latter part, napansin ng mga tao na si Paul nga ay binago nga ng Diyos at si Paul nga ay talagang sa Diyos. Bakit? Kasi nakikita nila kay Paul si Kristo. Kasi napaka-imposibleng si Paul ay paniwalaan mo. Alam po ninyo kung bakit? Hindi natin alam na sa panahon ni Pablo, si Pablo po ang public enemy number 1 ng mga Kristiyano. Kinatatakutan siya ng kahit na sino. Sapagkat si Pablo po ay nagpapapatay ng napakaraming Kristiyano. He was the number one persecutor of Christians during his time. Napaka-imposible para sa paningin ng tao na si Pablo ay makakilala sa Panginoon at mag-share ng gospel ni Jesus Christ dahil galit siya kay Jesus. Okay? Tingnan po ninyo, in the latter part, Galatians chapter 1. Tingnan po ninyo, Galatians chapter 1, 23 and 24. Tingnan po ninyo, sabi ganito. They only heard the report. Ano yung report na narinig ng mga Kristiyano noong panahon niya? The man who formerly persecuted us. The man who formerly persecuted us, pumapatay, nagpapahirap sa ating mga Kristiyano. Sabihin ko po sa inyo, right there and then, pwede, kunyari sa panahon tayo ni Pablo, nakita niya meron tayong ganitong gawain. Marami siyang dalang sundalo. At lahat tayo palalabasin dyan. Okay? At lahat tayo pwedeng papatay na niya ngayon. Ganun po, kinatatakutan si Pablo. Ganun siya kasama. Okay? Sapagkat ang tingin niya sa mga Kristiyano noon ay mga kalaban ng tunay na kautusan ng Hudyo. Mga Mosaic law. Okay? Tingnan po yung sabi nito. Tingnan nyo. The man who formerly persecuted us is now preaching the faith. He was preaching the faith he once tried to destroy. Sinjerari na yung sabi ng mga Kristiyano. Sinjerari na ito. Pero bakit naniwala sila? Because they saw, yung binasa natin kanina, they saw Christ being revealed in the life of Paul. His Son was revealed. Kaya ano nangyari? And they praised God because of me, sabi ni Pablo. At alam po ninyo mga kapatid, ganyan din ang mangyayari sa ating mga Kristiyano dito. You don't need to really brag about who you are, where you're attending. Okay? Brag about your Christianity. Because if you are living a surrendered life, if you are doing and obeying the commandments of Christ, I will tell you one thing. Hindi na natin kinakailangan pa mag-share sapagkat makikita nila si Kristo sa buhay natin. Ito po masakit sa buhay natin ngayon. Ang maraming mga Kristiyano, instead na maging reflection ng ating Panginoong Jesus, we live a life of religious life instead of a reflective life. Nakuha ko ibig sabihin? Ang maraming mga Kristiyano ngayon mas gusto pang mamuhay ng buhay ng isang relihiyoso kesa buhay ng isang wangis o reflection ng ating Panginoong Jesus. Ano yung ibig ko sabihin? Iba sa atin, maraming mga Kristiyano, siguro naman dito sa church natin, pero marami tayong kakilala o marami tayong nakikita. Okay? Na mas gusto natin yung
uma-attend lang sa church, pero walang commitment. Okay? Commitment is something that reflects Jesus sa buhay. Nakikita niya, committed dito. Okay? We just wanted to sing the song of worship to be some sort of religious action. Doing some religious action. Pero we're not living a reflective life ng ating Panginoon Jesus. Many says, kita po ninyo, tingnan po ninyo, sabi rito ni Paul. Sabi niya gano'n, balikan natin yung natin kanina sa John, sa sinabi ng ating Panginoong Jesus. Whoever has my commands and obey them. Basahin natin mabuti ito. He is the one who loves me. Alam po ninyo, minsan, sinasabi lang natin na, I love you, Lord. Okay? Mahal kita, Lord. Minsan kinakanta pa natin, I love you, Lord. And I lift my voice, di ba? Sinasabi natin madalas na, mahal kita, Panginoon. Pero, makikita po natin na hindi naman ito nakikita sa ating aksyon. Sabi po ni Jesus, eto lang ang mga taong nagmamahal sa akin. Sino yung tao nagmamahal sa akin? Sabi niya gano'n, whoever has my commands and obey them. Ito ang mga nagmamahal sa akin. Whoever has my commands and obey them, he is the one who loves me. Diba? Binaligtad ko lang eh. Okay? He is the one who loves me. Not those people who just attend the church, not those people who says, I'm a Christian, not those people, okay, who brings big Bibles with them, okay, not those people who memorize the versikulo and kapitulos of the Bible, okay, not those people, but those people who has my commands and obey them. These are the people who loves me. Kaya sabi ni Lord, maaring you can fool other people. Banal ito kasi parang mukhang relihiyoso. Relihiyoso ang kanyang ginagawa. Tama? Okay? Pero sabi ni Jesus Christ, you can never fool me. I'm sure you don't love me because my criteria for loving me is those people who knows my command. It means inaaral mo ang salita niya, pinakikinggan mo ang salita niya. Ang sabi niya, and obeys them. Those are the people who really loves me. It means those people who lives a surrendered life are those people who truly loves me. Mga kapatid ko, huwag tayong maging parang relihiyoso. Ayaw ng Lord yan. Okay? Magugulat ka pag mahal na araw, lumalabas ang marami mga relihiyoso, di ba? Okay? Marami dyan. Okay? Talagang mukhang mga banal. Okay? Pero gusto kong isipin po ninyo mga kapatid ko, hindi po yan ang hinahanap ng Diyos. Ang masakit, ulitin ko po, maraming mga tao ang gustong kumilos ng parang banal, relihiyoso, pero hindi refleksyon ng Panginoon ng kanilang buhay. Many wants the Savior, Jesus Christ, but they do not want the Lordship